Salamat sa Panginoon. Yan. Meron tayong bagong mic. So, ayan. So, welcome po sa ating Sunday morning service. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa bawat isa para sa mga nandito at sa mga nanonood. So, more on virtual muna tayo dahil under pa tayo ng MECQ. Hanggang September, di ba? September 7. Yo, matagal-tagal pa. Ang date na ba ngayon? 29? Nag-isang linggo. So, ganun pa man ay ano mang ECQ, MCQ, GCQ, ang importante ay sama-sama tayo o tayo ay individual na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Yan naman ang gusto ng Diyos, sabi niya. Sa lahat ng panahon ay matuto tayong magpasalamat sapagkat yan, sabi niya, ang kalooban ng Diyos. Yeah? Ang kalooban ng Diyos, yung magpapasalamat tayo, hindi yung mga pangit na, diba? So, ang gusto ng Diyos ay pasalamat tayo. Ibig sabihin, maghanap tayo ng pwede nating ipagpasalamat, diba? Kahit sa anumang sitwasyon. Kasi, yun ang gusto ng Panginoon. Maghanap tayo ng pwede nating pasalamatan o ipagpasalamat sa Diyos. Okay? So, tayo po tayong lahat. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako. Tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At basahin po natin to ng buong puso, pagtitiwala, pagmamahal. Ayan. Pananampalataya. Ayan. 2 Peter chapter 3. Basahin natin yung buong chapter para mas maganda. Okay? Magbukas po kayo ng inyong mga Biblia. May mga Biblia dyan sa upuan. Ayan. 2 Peter chapter 3, verse 1 to 18. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, yan, sabi ng Biblia, ay mapalad mga nagbabasa, nakikinig, at nagsasagawa. Ayan. Kaya ngayong umaga, mapalad na kayo dahil magbabasa tayo ngayon. Mapalad na po tayo. Basahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Version, sabi niya, verse 1, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Verse 2, nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta at ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Verse 3, una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pang pagbabago mula nung likhain ang mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Verse 8, ngunit, wag sana ninyong kalilimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pagkaiba ang isang araw at 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman.
Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan sa na may nakapangingilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw na pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan ninyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Verse 14, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan nyo na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng pampayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamagitan ng karunungang binigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin na binibigay ng maling kahulugan ng mga hangal at mahina ang pananampalataya, gaya ng ginawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ay napapahamak sa sarili nila. Verse 17, mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuting kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa umagang ito, kami po Diyos ay lubos na nagagalak sa dakilang pag-asa, pangako, dahil alam po namin ikaw ang Diyos. You are a promise keeper. Ang iyong mga pangako sinusupad mo. Salamat po ang iyong mga salita, Panginoon, pinatutunayan mo. Kaya ngayong umaga, hayaan mo sa aming pagtalakay sa bagay na ito, ang iyong muling pagbabalik, ang dakilang pag-asa ay nahinahintay ng iyong mga anak. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, na ikaw ang tunay at ikaw ang ganap na magturo sa amin. Magpaalala at magpakita ng mga bagay, Panginoon, ng mga katotohanan mula sa iyong mga salita. At ito maging daan na lalo po kaming magsumikap, Lord, mapuspos ng kagalakan, ng pag-asa, habang naglilingkod, habang nag-aantay sa iyong pagbabalik, Lord, at may dakilang pag-asa sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, kaya dalangin po namin, maging mga nakikinig, nanonood, ang bawat isa na narito ngayon sa umagang ito. Hiling ko, Banal na Espiritu, na ikaw po ang tunay na mangusap at manguna. Nais naming makinig ay ang tinig lamang po ninyo. At Panginoon, sinasawata namin lahat ng panlililang kamalian, mga maling katuruan, mga maling pananaw, makataong desisyon at pananaw. We pray, Lord God, na ikaw, Banal na Espiritu, ang mamayani, ikaw ang manguna, ikaw lamang, Banal na Espiritu, ang nais naming pakinggan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Okay, pwede na tayong makaupo. Yan. So, pang-apat na yatang linggo to, tama ba? Na tinatalakay natin ang patungkol sa mga magaganap sa huling araw. So, ito na yung huli. So, una tinalakay natin ang patungkol sa tatakan ng 666. Diba? Tapos, tribulation, tapos rapture. Ayan. So, ang lahat ng iyon ay magaganap dito sa iisang ito. Ito yung tinatawag na pagbabalik ng Panginoong Hesus o the second coming. Bakit second coming? Yan. Kasi mayroong first coming, di ba? Kaya nga may second coming. At ang unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ayon ay ang kanyang kamatayan. Di ba? Nung tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan. Kaya, babalik muli siya para kunin at makapiling ng habang panahon ang kanyang mga tinubos na nagpatubos yan, sa kanya. Ibig sabihin, yung mga naniwala. Diba? Kaya mahalaga na dapat maging malinaw to sa atin. Babalik ang Panginoong Hesus para lamang sa mga
handa at nagpatubos. Yan, naniwala sa kanyang unang pagbabalik. Kaya babalik siya muli upang patunayan na ang kanyang mga salita ay totoo at siya ay namatay para sa kasalanan ng mga handang magpatubos, yan, tumanggap at manalig sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi naman lahat naniniwala, di ba? Kaya dito sa aklat ni Pedro ay pinaalala niya yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At totoo yung sinabi niya rito, darating ang panahon sa mga huling araw, ewan kung naranasan nyo na, pero may mga tao na kukutsain tayo. O siguro ikaw, kukutsain ka, at sabihin niya, asan yung second coming? Yung iba naman, dahil nainip sa kakaantay, hindi na lang nangungutya. Sila na nagsasabi, dumating na ako. Diba? Dumating na ang Panginoong Hesus. Diba? So naganap na. So wala na tayong aantayin na second coming na tinatawag. Yan. So, pero huwag kayong magulumihanan, huwag kayong maguluhan, huwag kayong maniwala. Dahil ito yung mga patunay na totoo yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kasi sa huling panganahon, sabi niya, marami magsasabi, bumalik na, tapos na. Diba? Nangyari na yung mga bagay na ito. Pero magugulat sila isang araw, iyon yung totoo. Diba? Mayroong totoo, mayroong ganap na mangyayari na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So dito sa paalala ni Apostol Pablo ay gusto kong balikan po natin ang ilang mga mahalagang bagay na tinukoy niya rito. Una ay hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus dahil gusto niya ng sino man ay magbalik loob at huwag mapahamak. Diba? Kaya tayo minsan naiinip na tayo, di ba? Ang hirap ng mundo, masasama, ganyan. So ang dami nating mga napapansin. Pero ang Diyos ay nagtitimpi. Sabi niya, nagpipigil pa. Gusto niya pero nagpipigil pa. Bakit? Kasi gusto niya bigyan ng pagkakataon. Yan, ang lahat. Para magbalik loob sa Kanya. At ang bilang ng Panginoon, siyempre iba sa pagbibilang natin. Diba? Iba yung kalendaryo niya sa kalendaryo natin. Pero dito sabi ni Pedro, ang 1,000 taon natin ay parang isang araw lang din sa Diyos. Pantay lang yon sa Kanya. Sabi niya. So, ganun katagal. Kasi alam naman natin, is eternity. Diba? And then, isa pang bagay, ang sinasabi niya rito ay mahalaga na tayo ay mamuhay gaya sa nais ng Diyos, ng walang kapintasan, etc., etc., sabi niya. At yung pinakahuli, yung sabi niya ay habang tayo nag-aantay, ay lumago sa biyaya. So, ibig sabihin, ay hindi porket tumanggap ka na sa Panginoon, ay tapos na. Sabi niya, dapat ay lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Lumago sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala, pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, habang inaantay natin siya, ay imbis na mainip, imbis na kung ano-ano, ay dapat lalong lumalalim yung ating pagkakakilala sa Kanya. Parang samahan din yan, di ba? Kaya ang relasyon ng pagiging Kristiyano. Na habang tumatagal kayo sa inyong relasyon, mas nagkakakilanlan kayo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sabi ni Pedro, dapat ganito tayo. Kung tama, maayos yung ating relasyon sa Diyos. So habang inaantay natin siya, makita natin ang mukhaan, babalik siya, sabi doon ay dapat lumalago. Yun. Sa biyaya, sabi niya, at pagkakilala ng ating Panginoong Hesus. Ito, paulit-ulit na nating binabanggit patungkol sa biyaya. Diba? Alam natin yan. Mayroong dalawang klaseng biyaya. Yun yung kaligtasan natin, tinanggap natin, and then yung kapangyarihan ng Diyos. Yan. So, habang nag-aantay tayo, dapat ay mas lumalakas, tumitibay. Ibig sabihin, yan yung pagkakilala natin sa Panginoon at saka yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagkaintindi natin sa salita niya. Yung John 3:16, noong hindi ka pa Kristiyano o bago kang Kristiyano, dapat 1 year, 5 years, o 3 years ay iba na yung pagkaintindi mo. Diba? Mayroon ng ibang pagkaintindi. Yan. Okay?
So, yan yung dapat nating ginagawa, sabi niya, habang tayo ay nag-aantay. At mayroon pa isang binanggit para dito, sabi niya, na mayroon tayong bahagi sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Kaya sabi niya, magsumikap kayo na sana mapabilis. Diba? So may part pala tayo doon. Alam naman po ninyo na nangyayari dito sa mundo ay mangyayari sa langit. Diba? Kaya ang Panginoong Hesus, hindi rin siya basta-basta babalik. So may part din siya, may bahagi din tayo. Kaya sabi niya, pagsikapan natin. Ano yung mga bagay na yon? Mamaya siguro makikita natin, matatalakay natin, ano yung mga pwede nating gawin, maliban doon sa mamuhay tayo ng may kabanalan, sabi niya, kalugod-lugod sa harap ng Diyos, magkaroon tayo ng pamumuhay na may kapayapaan, kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa ating kapwa. Diba? Yun, habang tayo nag-aantay at lumalago. So mayroon pang mga bagay na pwede nating gawin para mas lalong mapabilis ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sige nga, next slide. Ayan. So, Christ having offered once, yan yung sinasabi natin kanina, minsan pumunta rito ang Panginoong Hesus at pangalawa ay babalik muli siya para kunin yung mga nag-aantay sa Kanya. So, ibig sabihin, kung naniwala ka, anaantay mo siya. Amen? Sinong nag-aantay dito sa Panginoong Hesus? Diba? Eagerly. Dito, sabi ni Hebreo, sabi niya, so Christ having been offered once, bear the sins of many. Minsan lang siyang nainandog. Will appear a second time, not to deal with sin, but to save to those who are eagerly waiting for Him. O sa iba, sabi niya, nasasabik. Yan sa Tagalog. Nananabik. Yan, sa Kanyang pagbabalik. Parang may awit tayong ganun, di ba? Nanabik na makita. Diba? So, una ng iyong mukha. Diba? So, yan. So, ang Panginoong Hesus ay babalik siya para sa mga nag-aantay. Kaya kung hindi mo inaantay, hindi ka kasama dito. Di ba? Sa mensahe na to. Kasi hindi ka naniniwala. Pero kung nag-aantay ka at naniniwala ka sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, yan. Kaya sabi niya, but when the right time finally came, sabi niya, God sent His own Son. He came as the son of a human mother and lived under Jewish law. Kaya nung unang dumating ang Panginoong Hesus, ay pinanganak siya. Diba? Sa normal na paraan. Sabi niya, sa tamang panahon. In the fullness of time. Kaya ang Diyos, mayroon din siyang panahon. May panahon tayo, may panahon din ang Diyos. Okay? Kaya wag tayong mainip. Antayin natin yung tamang panahon. Kaya nga sabi, there's a season. Di ba? For everything. Next. Yan. So, dito, makikita natin kung paano siya babalik. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay may dalawang pangyayari. Sabi nila, mukha, event, o ano man tawag dyan, ang second coming of Christ. At isa nga doon, yung mga tinalakay na natin nung una, iyon, mga mangyayari yon. Pero, mayroon talagang dalawang mukha o dalawang senaryo. Yan, kung nanonood sana kayo ng movie, di ba? Parang may dalawang, tama ba yun? May dalawang scene na mangyayari. Yan. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16-17, for the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, we are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so will be always be with the Lord. So, una, na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, unang scene ay bababa siya pero hanggang cloud lang, hanggang kalawakan lang. Yan. At yung church, tayo, sabi niya, yung mga namatay kay Kristo at mga buhay pa, naniniwala, sabi natin kanina, nag-aantay sa pagbabalik niya,
sasalubong sa kanya sa alapaap. That's the first scene. Kaya nga may tinawag natin kung hindi nyo kung hindi nyo na-miss, panoorin, yung tinatawag na caught up. Ibig sabihin, rapture. Di ba? Yan yung pinag-usapan natin noong nakaraan. Na ang church, kukunin, and then sasalubong sa alapaap. Yan yung una. At yung mga namatay, una sila, bago yung mga buhay. Yan. Pero huwag kayong mag-alala, kasama lahat yan. Di ba? And then, Matthew, chapter 24, 29 to 30, sabi naman niya rito, ESV, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. Grabe, no? Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. All the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So may pinagkaiba, di ba? Kanina, bababa siya hanggang cloud lang, hanggang kalawakan, and then sasalubong. Pangalawa, darating siya, sabi doon, makikita ng lahat. Posible kaya yun? Palagay nyo? Yes. Ang isa dyan, because of technology. Di ba? Mga lahat ng pagbukas mo ng cellphone mo, ano to? Makinig ka sa TV, manood sa radyo, diba? Lahat pinag-uusapan. Wala nang K-drama dahil siyempre yan ang big event na mangyayari. Diba? Siyempre, kakaiba yan eh. Phenomenal. Diba? Phenomenal. So, yan yung magaganap. So, una, bababa siya sa salubungin. Pangalawa, sabi niya dito, ay makikita ng lahat. Yun yung pinagkaiba. Kasi, hindi na lang siya, hanggang kalawakan, bababa na siya at makikita ng lahat. Yun yung pangalawang senaryo. Okay, next. Ang pangyayari na ito ay tatlong view o tatlong theory. Ito yung pinakamagandang nakita ko na pwede nating magamit. So, may tatlong theory ito kung paano babalik ang Panginoong Hesus. Ito yung tinatawag na rapture, yung unang pagbabalik niya, di ba? Bago maganap ang lahat. So una, ito yung tinatawag na pre-tribulation. Ito yun, siyempre, ito yung pinaniniwalaan natin. Pangalawa, ito yung pinapag-pray natin. Di ba? Sino ba naman may ayaw? Ano ba tong pre-tribulation na to? Yung pre-tribulation na to ay ito yung mangyayari bago magkaroon ng matinding kahirapan. Ang church ay ira-rapture muna. So, pagdating ng tatakan ng 666, huwag kayong mag-alala, wala na tayo dito. And that's why we pray and we believe. Di ba? Na mangyayari yan. Yan yung pinakamatinding kahirapan na sabi na pinag-usapan natin noon sa tribulation na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari. So, mayroon na bang ganong pangyayari? Lahat ng mga nangyayari sa mundo, paulit-ulit lang. Sabi ni Haring Solomon, totoo naman, di ba? Cycle lang yan. Yung mga nangyayari nung una, nangyayari lang ngayon. Diba? Yung mga peste noon, pandemic noon, nangyayari lang din ngayon. Di ba? Paulit-ulit lang yan. Walang bago. Sabi ni Solomon. So una, ito yung paniniwala natin. Magkaroon muna ng rapture and then yung 7 years of tribulation, tapos millennium. Ito yung, ano sabi ng millennium? 1,000 years, di ba? Maghahari si Jesus and then judgment, eternity. Yan yung una. Pangalawa, ito yung mid. Ibig sabihin, kaya sinabi nilang mid, sa gitna. Ang tribulation kasi ay 7 years. So, 3.5 years, saka magkakaroon ng rapture. So, mawawala yung church. So, ibig sabihin,
yung 3 taon at kalahati kasama ang church na maghihirap. Yan, kasama sa dakilang paghihirap. Yun ang paniniwala nila. Tapos millennium din eternity. Pangatlo, pagkatapos, ito yung pinakamatindi. After 7 years, pagkatapos ng 7 taon na pinakamatinding paghihirap, saka magkakaroon ng rapture. And then, bababa si Jesus, yan yung binasa natin kanina, bababa muli siya, una, sasalubungin, then bababa, and then millennium. 1,000 years, and then eternity. So, yan yung 3. Pero siyempre, theory pa lang dahil di pa naman nangyayari. Di ba? Pero ang sigurado, ano man ang mangyari dyan, ano man ang totoo dyan, ang importante, gawin natin yung pinapaalala sa atin ni Apostol Pedro. Di ba? Yung binasa natin kanina, mamuhay tayo ng mapayapa, di ba? Payapaan sa Diyos, sa kapwa, mamuhay ng may kabanalan. So, basahin nyo uli yung binasa natin kanina. So, ano man ang mangyari dyan, kaya tayong ingatan at pangalagaan ng Diyos. Naniwala ba kayo doon? Kagaya ng ginawa niya kung mangyari man ang post-tribulation, sabi nila, ang Israel nung nagkaroon ng 10 salot sa Egypt ay kaya niyang in-exempted niya. Maalala niyo yun? Basahin niyo sa Exodus. Diba? Yung 10 salot. Madilim sa Egypt, pero sa lugar ng mga Israel, maliwanag. May mga palaka dito sa Egypt, pero sa lugar. Pero isang bansa yun, Egypt pa rin. Kaso lang, mayroon lang silang isang lugar. Kaya sa atin, mayroong Chinese, ano tawag dyan sa Binondo? Ayan, Chinatown. Ibig sabihin, may mga lugar na andun sila. Diba? Yung mga Muslim, meron sa Quiapo. Diba? Meron silang mga, so ganun. So, tayo din, ang church, sabi nila, yan paniniwala nila. So, ano man ang mangyari, pero naniniwala tayo, ito yung magaganap muna. Amen? Siyempre, ito yung gusto natin. Diba? Alam, gusto mo pang sumama sa matinding paghihirap, ang hirap na nga. Tapos na tayo dyan. Diba? Kaya, ililigtas na tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Okay? Naniniwala ba tayo dyan? Okay, next slide. So, naintindihan na natin yan. Ito yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, and He said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come the same way as you saw Him go into heaven. See? Makikita siya ng mukhaan talaga. Hindi lang minsan sinabi yan. Kahit sa Daniel, makikita siya ng mukhaan. Noong una, siyempre, kung 70s ka, parang imposible. Di ba? Pero hindi natin akalain na ngayon ay nakikita natin magiging posible. Noon nga, sinasabi ko lang parang, kasi kung nakapanood kayo nung bata pa tayo, yung Knight Rider, alam niyo yan, yung kotse na the remote, di ba, tumatakbo ng kusa. Noong una, sabi niya, parang imposible, pero darating ang panahon, magiging totoo yan. Kaya ngayon, may mga kotse na, di ba, auto drive na. So, yung mga ganon. Kaya, kahit noon, sinasabi ko, darating ang panahon, yung kausap mo sa telepono, makikita mo ng mukha, ng mukhaan. Pero hindi ko alam paano. Pero nung unang gumamit ako ng telepono, yung ganun-ganun pa, paikot-ikot mo. Ang tagal. Ay, kung number 9 pa yung kwan mo. Pero sabi ko, darating yung panahon, makikita mo ng mukhaan yung kausap mo. Parang imposible. Di ba? Kung nandiyan ka sa panahon na yon. But ngayon, ano nangyari? It can. Di ba? Nangyari. So, hindi imposibleng mangyari ito. Kaya sabi niya sa Sikaraya, thus says the Lord, I have returned to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the faithful city, in the mountain of the Lord hosts, the holy mountain. So, babalik ako, sabi niya. Kaya sa Mount Zion, sabi nila, ito yun, according dito, doon bababa ang Panginoong Hesus. Bababa.
ang kanyang paa sa bundok ng Zion. That's very special na lugar sa bansang Israel. At sabi niya, and will dwell in the midst of Jerusalem. Mananahan siya. So yan yung pinag-uusapan natin kanina. Yan yung 1,000 years na millennium. In that year, mamaya. Sige, next slide. Eto. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman na isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Yan yung abyss. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas na ginapos na 1,000 taon. At siya'y binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. So, bababa ang Panginoong Hesus, magkakaroon siya, mananahan siya, he dwell in Jerusalem. So, 1,000 years siya ang maghahari. Kaya, imagine mo si Jesus. So, perfect government. Hindi uso dito ang kahirapan pagdating ng 1,000 taon na yan. Si Jesus ang maghahari. Walang korupsyon buong mundo. You can imagine that? Kaya, yung gobernador ng Pilipinas, pupunta lang ng Israel, parang diruwisoya mo lang yan. Pero, di ba? Buong mundo, within 1,000 years. Bakit? Bakit mawawala ang pandaraya at kung ano-ano? Dahil Satanas ay ikukulong. A bottomless pit. Sabi na saan ba yun? Susi ng kalaliman. Yan, isang malaking tanikala. So, gagapusin siya, tapos ihuhulog siya doon, tapos tatakpan pa yung butas na pinaghulugan sa kanya. For 1,000 years. So, walang kasamaan sa mundo. Imagine, dahil si Jesus ang nagpapatakbo ng mundo. Kaya that time, grabe yung kasaganaan, kapayapaan, diyan makakamit sa panahon na yan. Kaya, kung gusto mo, pag-pray mo, mapasama ka dyan, paabutin pa. Pero yan ang mangyayari. Pero mangyayari yan after 7 years, kung makasurvive ka. 7 years. Diba? So, imagine mo, sabi ko, ini-imagine ko, lahat ng mga sa movie mo lang napapanood na kasaganaan, di ba? Mga kotse na lumilipad siguro, di ba? Mga walang traffic. Kasi mga kotse, bibili ka na ng kotse, ayaw mo nang may traffic o yung lumilipad ng kotse. Pupunta ka ng Israel, alam nga naman na, di ba? Siyempre, mga jet, choing, mga ganyan. Wala kasing corruption that time Imagine mo, di ba? Sa atin nga lang kung walang corruption. Di ba? So, yan yung mangyayari. Within 1,000 years. Ang mga tao naranasan nila kung gaano kabuti ang Diyos. Within 1,000 years. Pero alam niyo, ang tao talagang may natural na kasamaan. No? Walang kakontentuhan. You can imagine. Next slide. Tingnan natin kung nandito. Yan, ito pala. At nakakita ko ng isang luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng mga ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. Ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man o hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at kanilang kamay at sila'y mabubuhay at magsisipagharing kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan. So ang kasama ni Jesus na magre-reign sa mundo within 1,000 years ay yung mga nakasurvive sa Great Tribulation. Kaya nga sabi ko, may pag-asa pa. Pag inaabot ka ng,
Halimbawa, medyo naglapsi, medyo pabanjing-banjing. Kristiyano hindi. Noon siguro, hindi naiwan ka sa rapture. And then, dumating ngayon yung Great Tribulation, nagkaroon ng kaguluhan, di ba? Nagkandawala yung mga tao, yung kaibigan mo na Kristiyano, nawala. Nangungulit sa'yo, nawala. Di ba? Tapos, ito na yung sinasabi nila na rapture. So, matinding kaguluhan. Diba? Sinabi natin, nung pinag-usapan natin sa rapture. Tapos noon, ma-realize na ng mga tao. Makita na, bakit? Sino yung mga nawawala? O ano yung mga nawawala? Mga tao lang. Sino itong mga tao na to? Ito yung mga proclaim born-again Christian. So, maaalala nila, ito na yung rapture. Siyempre, ikaw, alam mo na yun. Diba? Kung backslider ka, kung nag-watching-watching nga, naiwan. And then, eto na, yung tatakan ng kinakatakutan natin ngayon. Diba? Hindi pa yan magaganap. Dito na magaganap. Kaya sabi niya, ito yung mga tao na hindi tumanggap, pinugutan ng ulo. Gusto mo yon? Yeah. Ngayon pa nga lang di ba? Ibuli ka lang dahil sa pagiging Kristiyano mo, napipikon na tayo, di ba? Iba, nagtatampo na, hindi lang nasagot yung panalangin nila. Yan pa kaya sa Great Tribulation na yan? Di ba? Imagine niyo. O ngayon pa lang, yung pundasyon natin, shaky na. Di ba? Napaka-emotional tayo, hindi stable. Di ba? May napansin ka lang na kung ano, grabe na yung, di ba? Nagdadamdam na tayo sa Diyos, di ba? Sisihin na natin kung sino-sino. Pagdating kaya dyan, imagine mo kung, ngayon, sukatin mo, di ba? Ano bang pananampalataya meron ako ngayon? Di ba? Sa mga nangyayari, sa pandemic, sa etc. And then, imagine mo, mapasama tayo dyan, o mapasama ka dyan. Ano yan sabi niya dyan? Hindi pa nangyayari. So, ibig sabihin, triple, o fifth o sixth, di ba? Ibig sabihin, baka 10 beses pa yung hirap na dinaranas natin ngayon. Lahat ng kakatisuran, makikita mo dyan, na hindi mo pa nakita ngayon. Lahat ng negatibo, maririnig mo dyan na hindi mo pa narinig ngayon. Lahat ng pamimintas, mapapakinggan mo dyan sa panahon na yan na hindi mo pa napakinggan ngayon. At sa buong buhay mo. O baka hindi mo pa naisip na, maisip mo yung ganon? Di ba? Magtataka ka ng ganon. Kristiyano, tapos naisip niya yung ganon? Parang, baka imposible naman. Pero that time, mangyayari yun. Di ba? Ang tanong, makakasurvive ka kaya? Okay lang siguro kung pugutan ka agad ng ulo, paano ka ito-torture ka pa? O kaya, gagapusin ka. Itatali ka sa kahoy. Langgam na. Pagagapangan ka ng mga langgam, mga linta, mga ipis. Murahin mo ang Diyos mo, sabihin sa'yo. Baka lahat ng pagmumura gawin. Diba? Pag hindi mo minura, hindi mo tinalikuran, hindi titigil yan sa'yo. Tapos ng langgam, ipis naman. Tapos bulate naman. Gagapangan mo lang ulo. So lahat. Buti, kung ganun, gawin sa'yo. Di ba? Sabi ko, buti kung pugutan ka kaagad. Pugutan ka, tapos okay na. Di ba? Barilin ka, okay na. Paano kung ito-torture ka ng ganun? Yun pa yung pinaka-ayaw mo. Pero sabi niya, yung magsusurvive, sa panahon na yan, mabubuhay. Yan. Yan yung first resurrection. Kaya ang pagkabuhay na maguli, series din. Katulad ng kaligtasan. Diba? Naiwan ka sa rapture, may pag-asa pa. Pero susot ka sa butas ng karayom. Baka dyan mangyayari yung sabi ni Jesus, buti pa yung mayaman. Yung mayaman, mahirap. Kamelyo pala, sorry. Buti pa yung kamelyo. Mas madali. Imagine mo, kamelyo.
Pero, ganyan kahirap. Pero kapag nakasurvive ka, sabi niya, kasama ka ni Jesus na mag-reign. Ayan. So, 1,000 years. Makakanasan mo yung kasaganaan. So, hirap, makakanasan mo in 7 years, pero pag namatay ka, nanatili kang tapat sa Panginoon, after 7 years, 1,000 years. So, 3 taon yung yung tubo mo. Masaganang buhay. Diba? Kasama ka ni Jesus. Yan, ikaw siguro ang ilalagay na gobernador ng Pilipinas o kaya ng ganito, diba? ng Amerika o presidente, diba? O whatever. Okay? Next. Yan. Pero tandaan natin, pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas, pakakawalan, sabi niya, ng maiksing panahon. Maiksi na lang. Hindi na katulad ngayon. Ngayon, kung tatanungin niyo, bakit? Hindi ko alam. Only God can. Diyos lang makakasagot niyan. Kasi siya manggagawa. Di ba? Bakit pa siya pakakawalan? Pero ang magtataka ka, ito tingnan niyo mabuti. Tingnan din natin ang ating mga sarili sa sitwasyon na ito. Magtataka ka, 1,000 years ang mga tao dumanas ng kasaganaan, kapayapaan. Kasaganaan na hindi pa nila naranasan, kapayapaan na hindi pa nila naranasan. So that time, wala nang pulis. Diba? That time, wala nang, kasi wala ka namang, may napanood nga akong revival, yung transformation, community transformation. Yung pulis doon, wala nang baril. May pulis, pero wala nang baril. Yung mga pulis, naging choir na lang ng simbahan. Maawit na lang siya sa simbahan, walang baril. Ginagamit na lang sila ng Panginoon. Imagine mo, susweldo sila, walang ginagawa. Kaya talagang blessed na blessed sila sa Panginoon. Transformation, community yun Yung mga kulungan, walang laman. Imagine mo yung isang lugar na ganyan. Di ba? Naka-imagine naman kayo ng ganon? Punta ka sa kulungan, wala, mga ginagawang bodega, di ba? Walang laman. Saan yung taong nakakulong dyan? Sa atin, kulungan, sobra-sobra yung laman. Pero sa kanila, walang laman yung kulungan. Na-imagine mo, di ba? Kaya sabi ko, grabe, sarap naman ng ganyang community. Kailan kaya mangyayari yan? Yung 1,000 years. Sabi niya, pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Ito na. Ito na naman yung event, di ba? Lalabas siya at dadayain, sige, talagang mandakaya siya Di ba? Kaya yung talagang nature niya. Dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. At ito sabi niya, ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Okay, imagine? Itong sindami ng buhangin sa tabing dagat ng mga tao na nadaya ni Satanas, ito yung mga taong nabuhay in 1,000 years na may kapayapaan, na may kasaganaan, na isang perpektong gobyerno, isang perpektong community. Pero dumating si Satanas. Di ba? Ngayon, bakit natin sinasabi ito? Siguro may reflect tayo sa sarili natin. Diba? Tingnan natin itong mga taong ito. Diba? Kung paano nila ipinagpalit ang Diyos. Tayo kaya hanggang kailan mapagtatagumpayan natin ang pandaraya ng kaaway? Hindi pa natin naranasan ang isang perpektong, diba? Pero ang kaaway nandaraya din. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ang hukbong ito ay sindahan ng buhangin sa dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. So, umatake uli sila. Pero, ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asopre.
na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Yung maiksing maiksing panahon na sinabi na pakakawalan si Satanas, hindi natin alam kung gaano katagal. Walang sinabi. Kung 1,000 years din yun, o 500 years, o 7 years. Pero, nalibot niya ang buong mundo. Diba? 4 na sulok ng daigdig. Sabi niya, northwest, south, east. Tama ba yun? North, east, west, south. Oh. Diba? So, hindi natin alam kung siguro that time masagana naman. Baka naka-jet siya. Yeah, possible na ganun. Kaya naikot niya ang buong mundo. At sa pag-iikot niya, pandaraya niya, nakaipon siya, ang dami. At inatake nila, sabi doon, mga kampo ng banal na, isang kampo. Ayan. Ang mga hinirang ng Diyos. So, matake uli sila. Ito yung tinatawag nila na Third and Last World War. Ibubuhos na niya yung buong puwersa niya. Pero, at makikita nyo, matatalo yung mga hinirang ng Diyos. Kaya itong diriwang na naman sa panalo na kami! Talo sila. Talo, siyempre, siguro, talo dahil wala namang mga armas na. Diba? Siguro sa kanila na lahat. Sa akin lang yun parang naisip ko lang. Kalikutan ng isip. Kasi bakit? Talo sila eh. Pero, hindi natutulog ang Diyos. Anong ginawa? Ang Diyos mismo ang kumilos. Diba? Kumbaga, parang nung panahon din ni Jesus, nung namatay siya, di ba? Nakabayubay na sa krus. Diba? So ito, talo na yung mga Kristiyano, talo na yung pati yung lungsod, sabi niya, si Jerusalem. Kinubkob nila, sabi doon. Kasi nasa sa kanila lahat siguro mga matitinding sandata. Di ba? Mga high-tech, mga high power, lahat. So ang dami ng mga sumuko ng mga soldadong Kristiyano. Tinutorture na sila, pinapahirapan niya. And then, siyempre, to the rescue pa rin. Di ba? Ang Diyos. Okay, nagtagumpay kayo, ako. Vengeance is mine. Wala silang nagawa. Paano nila sasaluhin yung apoy, asopre na umuulan? Yeah? Kaya nga siguro, sabi ng Panginoon kay Noe, hindi ko nagugunawin ang mundo sa baha. Di ba? Naalala niyo yan? Kaya meron pa siyang tipan. Di ba? Sign. Kaya lumalabas lang yon kapag bumabagyo. Hindi pag umaraw. Pag umuulan. Ha? Ewa, hindi araw. Nakita na ba kayo ng rainbow sa tanghaling tapat? Ha? Maliban sa drawing na ginawa mo. Diba? Pero yung sa langit, wala. Pero, nung i-judge niya ang Sodoma at Gomorrah, alala niyo yan? Umulan ng apoy at asopre, sabi doon. At hindi niya sinabi, hindi ko nagugunawin ang mundo sa asopre at apoy. Sa tubig lang, sabi niya. Ha? Kaya walang i-break ang Panginoon sa kanyang salita, kahit gawin niya yun. Kaya sabi ni Peter, matutunaw ang mundo sa apoy, sa init. Diba? Kaya sabi nila, yung iba, mga kwan lang naman, mga churi-churi, hindi pa naman nga nangyayari kasi, ay magbabagsakan daw yung mga satellite, mga Skylab. Alam nyo ba, ang daming mga laboratory sa Kalawakan. Magbabagsakan. Nung bata nga ako, sabi na, mayroong babagsak na Skylab. Mayroon naman totoong nangyayari kasi ang kalamihan sa bundok. Sa dagat. Kasi mas malawak ang dagat sa lupa. Di ba? Alalahan nyo yan.
70% ba? Di ba? Ang part. Oh. Ayaw pa ng 70%. So, ganun. Di ba? Kaya, hindi imposible na karamihan ay doon bumabagsak sa tubig. Pero alam niyo, sabi nila, ay ito yung mga pwedeng mangyari. Kasi mayayanig, sabi niya. Di ba? Di madidisconnect, di ba? Makuha yung mga satellite na ang dami sa kalawakan. Kung ano-anong mga basura na nandoon sa kalawakan. Hindi ba alam? Daming basura doon. Kaya sumisira sa ating daigdig, sa ozone. Mga basura doon, nagkalat doon, palutang-lutang sa mga kasi walang gravity doon eh. Mga kung ano-ano. Diba? So, ito yung mangyayari, sabi niya. Magkakaroon ng gera, matatalo, mukhang matatalo o mukhang nanatalo. Yan, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga niniwala. Pero siyempre, ang Panginoon to the rescue. O ito, sabi niya, umulan. Ayan. Then, at pagkatapos nun, sabi niya, ang diablo ng daya sa kanila itatapon sa lawa ng apoy. Kaya mauuna si Satanas. Kaya alam niyo, galit na galit si Satanas. Kaya gusto niyo maisama. Kasi una siyang ibabalusok doon. Diba? Kayo maniniwala sa impyerno, hari si Satanas. Hindi. Ayaw nga niyang pumunta doon. At una siya doon pahihirapan. Diba? Sa mga movie kung minsan, yung mga masasamang tao, doon siya naghahari sa impyerno. Siya yung nagpaparusa. Siya nga ang parurusahan doon. Kaya ayaw nyo doon. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, in Matthew, sabi niya, sa impyerno kayo. Impyerno na ginawa at inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Hindi sa tao ang impyerno. Ginawa ng Diyos ang impyerno, sabi niya, para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Okay? Next. Yan. Pagkatapos yun, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. So, tapos na. Diyan na ba kayo? Nag-i-imagine ba kayo? Ini-imagine nyo ba yung parang mga event na nangyayari? Parang nanonood kayo ng movie. Yeah? Magkaroon ng gera. Magkaroon ng kapayapaan. Diba? Tapos nagkaroon ng gera na naman. Tapos umulan. Ayan. And then, pagkatapos noon, eto na. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit na kanyang harapan. Nawala na. At hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ang mga patay. Mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ang apoy, ang kamatayan, at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay, tinapon sa lawa ng apoy. Ayan. Pagkatapos ng lahat ng yon, mga pangyayari, tapos na yung tatakan, tribulation, tapos na yung rapture, tapos na yung paghihirap, tapos na yung millennium. Ito na yung susunod na event. Ito yung judgment o yung paghuhusga. At dito, sabi niya, binuksan ang mga aklat. So, ibig sabihin ay higit isa. Diba? Sabi doon, books. Kahit basahin nyo sa English version, sabi doon, books. Marami. So, hindi lang isang libro ang binuksan. Okay? At, nung binuksan ito, yan, hinatulan ang mga patay. Ayon sa kanilang ginawa. Kaya sa judgment, may dalawang pangyayari. Ito yung tinatawag na white throne. Yan, sabi niya. Nakita kong isang malaking tronong puti. Yeah.
Yun, white throne judgment. At sa Greek, ang tinawag doon ng isa ay bema judgment. O ito yung judgment ng rewarding. Ano yun? Awarding. Yan. Ito yung judgment ng pagbibigay ng gantimpala. Rewarding time. Ayan. Diba? Ayan. Kaya may dalawang mangyayari na judgment. Kaya may mga libro na binuksan, hindi lang iisa. Okay? At sabi sa Romans chapter 8, sino may alam? Sabi na, those who are in Christ, no condemnation to those who in Christ Jesus. So kung nakay Kristo ka, wala nang kahatulan ng pagpaparusa. Ibig sabihin, nahatulan ka pa rin. Hatulan tayo, pero hindi para parusahan. Kundi ano? Ayan, para gantimpalaan. Ayan, yun yung pinagkaiba. Okay? So, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? May gantimpala ka. So, siguraduhin mo lang. Kasi alam nyo, paulit-ulit na natin din itong pinag-usapan, iba yung regalo sa gantimpala. Ang kaligtasan natin ay regalo ng Diyos. Tandaan natin yun, ha? Kaligtasan natin ay regalo ng Diyos. Pero, iba yung gantimpala. Anong pinagkaiba nun? Ayan. So, ang regalo ay binibigay yan kahit hindi ka karapat-dapat. Basta gusto ko. Halimbawa, si Ate Janet, kaya hindi niya birthday. Iregaluhan ni inaanak niya na Genesis. Kasi malaki na yung inaanak niya eh. Yeah. Imbis na siya na magregalo, yung inaanak na magregalo. Kaya hindi na birthday, pwede siyang regaluhan. Pero sa isang kondisyon. Ano? Kailangan tanggapin niya yung regalo. Kasi kung hindi rin. Yeah? So yun lang. Kaya ang regalo ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan ay hindi para sa lahat. Para sa mga tumatanggap. Okay, yun ang pinagkaiba. Ngayon naman, yung rewarding, iba naman yun. Halimbawa, sumama ka sa competition, lahat kayo, in na kayo. Pero hindi lahat tatanggap ng gantimpala. Hindi lahat mananalo kasi. Di ba? So, ganun din yun. Kaya may pinagkaiba. So, ang reward, ibig sabihin, yan yung pinaghirapan mo. Yan yung mga ginawa mo. Pero yung kaligtasan mo ay ginawa yan ni Jesus para sa iyo. Kailangan mo lang tanggapin, paniwalaan, and then magkakaroon ka niyan. Di ba? Kaya ang tanong, ewan ko kung natanong nyo, pero tatanungin ko kayo, may ligtas bang walang gantimpala? Yan ang tanong. Kasi iba nga di ba? Magkaiba, sabi natin, pinaliwanag natin. Ng gantimpala ay pinaghirapan mo yan. You are worthy. You are deserved to receive. Kasi pinaghirapan mo. Pero yung reward, yung gift, hindi mo kailangang paghirapan. May naghirap para sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin. So, ibig sabihin, pwede kang may gift. Pero hindi ka naghirap. Ano ngayon? May gantimpala ka ba? Di ba? Kaya dito, sabi niya, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. So lahat, pantay-pantay. Nakatayo. So, billions upon billion of soul. Biruin mo, mula nung panahon ni Adan, hanggang panahon natin, ilang billion yan? Ilang billion na tayo ngayon sa mundo? 7 ba? Hindi nyo alam, ilang populasyon na natin sa mundo? Anyway, so, kaya grabe ang dami. Diba? Mula sa panahon ni Adan hanggang ngayon. Pero siyempre, hindi naman lahat ng tao na yun. So, grabe sa dami. Then, sabi niya, at binuksan ang mga aklat. Ito na.
Binuksan yung mga aklat, either two books, di ba? Ito, tapos yan. Ito yung isa, ito yung isa. Ito yung libro dito. Imagine niyo na lang. And then, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. So ito yung unang aklat. Ito. Ito yung unang aklat. Yan. Tapos ito yung pangalawa. So ang gagawin, sabi niya, hinatulan, binuksan, then hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. So ito yung rewarding. Hatulan ka ayon sa iyong ginawa. So i-award ka. Okay nyo? So ito yung unang isang aklat. Then sabi niya, hinatulan ng mga patay, batay sa verse 13, inuwa ng daigdig ang mga patay na naroon. So, ito yung mga namatay na hindi pa nabuhay after 1,000 years. Kaya sabi ko sa inyo, may series din yung resurrection. May mga unang namatay at muling nabubuhay. Pero hindi lahat ng tao na namatay ay mabubuhay agad. After ng 1,000 years, so ito na, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. After 1,000 years na yan. So yung mga namatay kay Kristo, sabi niya, muling binuhay. Di ba? Sabi natin kanina. Hindi sa rapture, and then sa 1,000 years, di ba? Yung mga napugutan, sabi doon, nabuhay silang muli kasama ni Kristo. See? Hindi lahat ng tao. Kaya sabi doon, maraming mga patay, muling nabuhay. So hindi lahat, sabi niya, marami. See? Then, iniluwan dagat ang mga patay na naroon, niluwa din ang kamatayan at daigdig ang mga patay na nasa kanila. Tulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Yan. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan ng daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Yan yung eternal second death. Ito yung pangalawang judgment. Sabi niya, ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan na aklat ng buhay, tapon sa lawa ng apoy. Yeah, so ito yung isang aklat, sabi niya, ito yung pila, no? Ito, hindi natin alam paano pipila ba o whatever. Alam naman ng Diyos lahat, di ba? So, titignan niya, okay, ito yung reward. Ito naman, ito yung mga pila, okay. Wala pangalan. Diba? Wala. Diba? Wala pangalan. Diba? Walang ayuda. So, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, tinapon sa lawang apoy. Maalala niyo isang parable na ginamit ni Jesus, sabi niya, darating ang anak ng tao, utusan niya yung mga anghel, at titipunin, di ba? Ihiwalay ang tupa sa kambing. Sabihin niya, yung nasa kanan, nali kayo, nasa kaliwa, di ba? So, yun yung mangyari. So, magkahiwalay yan. So, na-imagine nyo? So, dalawang judgment mangyayari. Ayan yan. Kaya may mga aklat na bubuksan. Di ba? Hindi lang iisa. So, sana na-imagine ninyo ano yung ginagawa natin sa Panginoon. Naisip din ninyo. Hindi pala yan sikreto. Recorded pala yan sa Diyos. Hindi natin alam gaano kalaki yung aklat na yon, pero alam natin, ang Diyos makapangyarihan. Huwag kayong mag-alala. Hindi napupuno. Ano ba yun? Yung kanyang memory. Diba? Minsan sa computer, wala na, hindi na yan tinatanggap. Diba? Hindi na yan. Pero sa Panginoon, hindi yung ganun. Lahat kayang saklawin ng memory ng computer ng Panginoon. Unang aklat ng Diyos. Huwag kang mag-alala. May nakakakita man o wala. Yeah? So, yan ang mangyayari. Dalawang klase. Next. Yan. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako at dala ko ang gantimpalang ibinigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yan ang pangako ni Jesus. Kaya, di ba sabi niya kanina, babalik siya, uupo, di ba? Bababa. Kaya ito, darating din siya
dala-dala niya yung gantimpala. Ito yung be my judgment na tinatawag. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhom sapagkat nahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ang bawat isa. Yan. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi ang sunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So ano yung tanong natin kanina? Nasagot na ba? Ano yung tanong natin kanina? Mayroon bang tumanggap ng regalo pero hindi tatanggap ng gantimpala? Kasi ang gantimpala ay binibigay sa mga karapat-dapat. Di ba? At huwag kayong mag-alala. Yung bawat gawa natin, ipipilter yan. Sasalahin niya. Diba? At ang pinaka susi niyan pa rin yung pundasyon. Yung dahilan. Ano yung pundasyon? Sabi doon, the hidden purpose. Diba? So anong dahilan bakit mo ginagawa to? So hindi lahat pala ng gawa natin o ginagawa natin para sa Panginoon credited. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ikumpara sa iba, sabihin natin, oh, ang dami ko nang ginawa. Oh, ito na ang sinakripisyo ko para sa Panginoon. Ikaw, anong sinakripisyo mo? Hindi natin pwedeng isumbat. Kasi lahat ng ginagawa natin, hindi ibig sabihin, tanggap sa atin, pero sa Diyos hindi. Hindi lahat. Diba? Kaya lang natin, diba? Ano man ginagawa nila, Diyos pa rin ang hahatol. Kaya sabi niya, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa, para lang nilitson. Yeah. Pero hindi. Kasi kapag nagdaan sa apoy, ibig sabihin, nasunog, walang natira. Di ba? Pero at least, nakalusot ka sa apoy. Kaya amoy usok. Amoy usok to ah. Hindi naman. Ganap kayo, no? Sino amoy usok dito? Hindi naman siyo literal na gano'n. Pero ang sinasabi niya lang, lahat ng ginagawa natin, may pagdadaanan siya. Diba? Pinipilter yan, hindi lahat. Diba? Yan yung be my judgment. So, nasagot na ba yung tanong natin? Nakumbinsi na ba kayo? Kaya ako, I believe, di ba? Kasi nga magkaiba yon. Na may mga naligtas talaga. Kaya ibig sabihin, may mga audience talaga. Taga-palakpak. Yes! Kasi wala naman ng inggit-inggit dun eh. Di ba? Kung dito may ni-rewardan, inainggit ka, nagdaramdam ka, bakit siya, yung ginawa niyo ako, ang dami ko nang ginawa, hindi napansin. Di ba? Di ba? Dito, aminin man natin sa hindi. Di ba? Kung minsan, nagbibigay tayo ng award, yung minsan, o kaya sa school, di ba? O sa trabaho, may bibigyan ng mga award. Unfair naman to si boss. O unfair naman si pastor. Nagbibigay siya ng certificate doon. Ako hindi napapansin. Pero sa Panginoon, ang maganda, di ba? Walang nalilihim. Pinipilter lahat yan. Kaya doon, wala nang inggit, wala nang ganong naramdaman. Di ba? Kasi banal na tayo, malinis na. So papalakpak ka na lang. Kaya sabi ng Bible, rejoice to those who are rejoice. Hindi laging nangyayari ngayon dito. Kasi kung may nag-rejoice, may nalulungkot. Tama? Pero doon, lahat tayo magre-rejoice. Yay! Diba? Ganun yun. Kaya meron talagang tagapalakpak siguro. Tagapalakpak ka dito. Tagapalakpak dito pagdating doon. At least nasa langit ka. Di ba? Yes! At least nasa langit ka.
Kaysa naman nasa impyerno. Wala ka ng regalo, wala. Impyerno pa. Alam niyo, na Panginoon, hindi yung kumakalat ngayon na katuruan na man-made concept ang impyerno. Kasi kung ganon, wala na ang katarungan ng Diyos. Nakalimutan nila na ang Diyos mapagmahal, pero ang Diyos makatarungan. Laging may two sides yan. Hindi lang mahal, di ba? May side din yan. May other side. Na God is a God of justice. Amen? Doon nga lang maalala niyo yung 1,000 taon. Di ba? May justice ng Diyos doon. Pinahirapan yung mga anak ko, mga nagtitiwala sa akin. Okay, ito ako ngayon. Di ba? Dumating siya. Hindi atomic bomb ang dala, hindi tangke. Di ba? Natural calamity, apoy na apoy na umuulan. Hindi ulan ng yelo. Diba? Hindi. Apoy asopre. Alam mo yung asopre, pag tinamaan yung isang bagay, natutunaw. Tama ba yun, Jay? Tama ba yun? Asopre. Parang chemical siya na... Kaya sabi nila, ito yung mga ginagamit. Mga chemical, mga kung ano-ano. Pero ano man yun, hindi natin problema yun. Diyos na nakakaalam doon. Kung unang problemahin yun, baka mamaya uwi ka pa, ano kayo yung asupre na ipapaulan? O problemahin mo pa. Okay? Anong maging response natin kung nakikita na natin itong mga to? Yung mga sign, mga palatandaan, huwag tayong matakot. Diba? Kaya kung may mga tatakan ngayon na iniisip natin na 666, diba? etc. Huwag kayong matakot. Kasi ito yung patunay na totoong sinasabi ng Biblia. Ito yung patunay na nangyayari, yung mga sinasabi. Kaya sabi niya, sabi ni Luke, when these things begin to happen, stand up and raise your heads, because your salvation is near. Yung salvation na binabanggit yan, hindi yung salvation na tinanggap natin. Yung katubusan, yung ganap na katubusan natin. Mawawala na tayo sa mundo, mawawala na ang mundo. Kaya sabi niya, taas noo kayo. Hindi niya sinabi, matakot kayo. Hindi. Kaya kung may gera, may gutom, diba? May Sinovac, may 66, kung ano-anong mga lumalabas, dapat huwag tayong matakot. Sabihin natin, Lord, salamat, totoo yung mga salita mo. Sabi mo magkaroon ng taggera, gutom, sakit. Di ba yun yung mga sign na palatandaan? Sign na palatandaan. Yan yung mga palatandaan talaga na sinabi ng Bible. Tataas ang karunungan ng tao sa uling araw. Kaya tingnan yung mga technology ngayon, walang kakontentuhan ng tao sa pag-imbento ng teknolohiya. Dahil tumataas yung karunungan natin. Kahit di naman tayo, di ba? Okay nga lang sa atin cellphone noon, ang laki, tapos ako na lang yata may cellphone ngayon na gano'n. Ang laki, pero wala nga lang antena. Medyo high-tech naman sa akin. Walang antena, pero malakas. So, okay lang sa atin yun noon, di ba? Tuwang-tuwa ka na eh. 3210 lang, sino nakagamit ng gano'ng cellphone? Pero ngayon, hindi ka na makontento sa gano'n lang. Kasi tumataas din yung natin. Di ba? Yan ang isang patunay. Walang kakontentuhan. Pero, yan yung mga mangyayari. At sabi niya, nangyayari yung mga to, huwag tayong matakot. Huwag tayong malungkot. Wala tayong ganun ka-high-tech na cellphone. Di ba? Kasi, nangyayari yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Huwag tayong mainggit, huwag tayong matakot, huwag tayong malungkot. Kasi, ibig sabihin, Lord, salamat. Totoo. At totoo yung pagbabalik mo. Kasi nangyayari ng lahat. Dear friends, sabi niya, 2 Peter, we are waiting for this happen. Habang inaantay natin to, dakilang araw na to. So try to, as hard as you can
to be without sin and without fault. Try to be at peace with God. Gawin natin. Maging mapayapa. Payapa sa Diyos. Sabi niya, 2 Peter, dear friends, you already know about this. Alam na natin to. Kaya wag na tayong tatampo-tampo, wag na tayong tatali-talikod, di ba, etc. Alam na natin to, mangyayari to. Then, don't let these evil people lead you away with the wrong they do. Be careful what they do not fall from your strong faith, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus. Glory be to Him now and forever. So, habang inaantay natin, huwag tayong mainip. Ang sikapan natin, sabi niya, lumago tayo. Bakit? Kasi baka madamay tayo. Now, don't let these evil people lead you away by the wrong they do. Be careful that you will not fall from your strong faith. O imagine, sabi ni Padro, malalakas ang pananampalataya nyo, pero baka madaya kayo ng mga taong to. Ano yung mga tinutukoy niya rito? Yung sinabi natin kanina. Kakantsawang kayo. Ba't kung ano sabihin nyo? Di ba babalik si Jesus? Wala. Si bumalik. Di ba? Sabi niya, I am the second. Kung ano-ano, mga nagsasabi. Bumalik na ako. Nainip na eh. Ha? Sa Korea, dami mga false prophet. Lilinlangin. Kaya kailangan ang gawin natin, ang pinakamatinding laban natin dyan, sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Yes, Christ. Individual ang salvation. Individual ang rewarding. Individual. Diba? Kailangan natin ang bawat isa para lumago. Pero nasa sa atin pa rin yun. Personal. Ang paglago. Kaya sabi niya, glory be to Him, now and forever. Amen. So pinag-usapan natin to, hindi para tayo panghinaan ng loob. Amen? Hindi rin naman para malaman natin to at maging mayabang tayo. May alam ko na. Alam ko na yan. Pinag-usapan natin to para tingnan ang ating mga sarili sa mga pangyayaring ito. Ba? At sabi niya, dear friend, you already know about this, so be careful. So mag-ingat. Don't let the evil people lead you. Kaya nga doon sa sinabi ni Jesus, di ba, sa rapture, pinag-usapan din natin na kailangan pinakahon dyan, maging handa. Kailan darating ang Panginoong Hesus? Sa oras na hindi natin inaasahan. Para siyang magnanakaw. Lahat normal. Anong ginagawa mo araw-araw? Ganun yun. Yung daily routine, ganun yun. Darating siya kung kailan hindi mo inaasahan. Baka umaya sabihin natin, sakwan pa yan darating si Jesus. Isa nga nabasa kong article, sabi doon, 47 ba yun? Percent ng mga Amerikano naniniwala sila, 2050 darating ang Panginoong Hesus. 2050 daw, darating. O bago mag-2050. Ay, ang survey, bakit nila pinagsusurvey yung mga ganun, di ba? Pero yun yung paniniwala nila. Ay, baka sabihin mo, 2030, o kaya ako, darating ang Panginoon. So, nag-lapse, di ba? Parang washing, di ba? Pero doon pala dumating. Kaya sabi niya, sa panahon na hindi mo inaasahan. Sabi doon, parang kidlat. Bigla na lang darating. Buti pa ngayong kidlat, may kulog. Siguro nun din. May trompeta, may dagungdong. Sa palagay nyo ba, hindi imposibleng mangyari yun? Baka biglang mag-alarm yung cellphone, bakit to? Tapos nakita mo na, bumababa na, di ba? Diba? Sabi, nakatutok lahat ng camera, satellite, di ba? Bumababa, nakita mo sa cellphone. Nanonood ka ng video, YouTube, di ba? Biglang lumabas. Wow. Di ba?
Sabi nga doon, makikita ng mga tao, siguro yung mga backslider rin, mag-iiyakan sila. They mourn, sabi doon. Hindi sila matutuwa, kundi malulungkot kasi hindi sila handa. Kung handa ka, sabi ni Luke, be proud. Di ba? Bakit sila hindi handa? Naiwan nga sila eh. Sila nga yung mga naiwan ng 1,000 niya. Kaya hindi sila handa. Kaya umiiyak sila. Sabi niyo, sayang. Kaya nalulungkot sila. Yung mga tao naman na hindi niniwala, ano yan? Wala lang. Yung makita nila, biglang, diba, mangyayari. Beyond their expectation. So, ang pinakamaganda, be ready. Huwag tayong matakot. Amen? Maging handa tayo. Para hindi tayo kasama sa mga iiyak. Kundi sasama tayo. Sabi doon, being proud. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, yan ang mga, meron pa ba? Yan. Kaya ito yung, sabi ni Pablo, so then, my dear friends, stand firm and steady. Yeah. Keep busy always in your work for the Lord. Yeah. Since you know that nothing you do in the Lord's service is ever, sobrang laki, no? Talaga nilakihan ko, sumubra naman. So, ayan. Should ever fail. Walang, ayan, ever useless. O walang, hindi mawawala ng saysay at kabuluhan. Ito, ang konteksto dito, ang tinutukoy ni Pablo, yung resurrection. Ito, pwede natin sabihin, resurrection din yung second coming di ba? Pwede natin sabihin, so then, my dear friends, stand firm and steady. Manatili, maging matatag, sabi niya, at manatili. Ibig sabihin, alam ni Pablo, baka dumating ang panahon, pwede tayong manghina. Amen? Pwede tayong mayanig. Kaya sabi niya, magpakatatag kayo. Stand firm. Dahil pwede kang mayanig, pwede kang manghina. At sana hindi sa panahon ng Panginoong Hesus. Hindi ko naman sinasabing maiwang ka, di ba? Pero ito'y babala lang sa atin. Paalala. Yan sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya, stand firm, steady. And yung sinabi ni Pedro, grow. Di ba? Matuloy tayong lumago. Yan. Pagkakilala. At, sabi niya, keep busy always in your work for the Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. Hindi man literal sa school. Sa church ka gumagawa, pero gawin mo para sa Lord. Tatrabaho ka, gawin mo para sa Lord. Amen? Naglalaba ka, gawin mo para sa Lord. Oo, ganun talaga. Akala nyo, ministry, yung magpipreach ka lang, magtuturo ka, di ba? Ganun ang mindset natin Mga traditional yon, mga religious mindset lang yon. Pero lahat ng ginagawa natin, kung gawin natin para sa Panginoon, that's ministry. Bakit mo gustong gawin ito? Para magsweldo ka, makatulong ka sa gawain ng Panginoon, mag-tithes ka, di ba? Mag-glorify ang Diyos sa ginagawa mo, masakita nila ang pagkakaiba ng trabaho ng Kristiyano at hindi Kristiyano. That's the aim. Di ba? Yan yung goal natin. Parang sabihin, pagkakaiba, ministry pa rin yan. As long as do your best. Di ba? Pero kung nagpapakitang tao ka lang, okay lang din. Walang problema doon. Pero huwag kang umasa sa Panginoon ng gantimpala. Yun lang naman. Pero kung natanggap mo na yung gantimpala mo dahil sa ginagawa mong yun, masaya ka na, it's okay, no problem. Kung yung gusto mong gantimpala, ipang isang araw lang, isang linggo, isang buwan, kaysa forever.
Kakaiba yun. Di ba? Kasi ganun tayo. Minsan may, di ba, may desire tayo. Gusto mong mapuri kasi ganito. Pero, kaya sabi na, di ba, lahat ng mga sikat, lahat ng mga, di ba? Meron nga ako nabasa, sabi doon. Siya nung kinikilala sa school nila, napakasikat niya. Pero nag-renovate ng school, lahat ng mga trophy niya na nasa library, isinama din sa basura. Lahat naging basura din. At hindi na siya kilala pagkalipas ng mahabang panahon. Kaya nga tinapon na yung mga gantimpala, mga trophy, mga medal na dinala niya sa school. Kasi meron na namang bago. Ganun ang mundo. Pero yung gantimpala ng Diyos, walang hanggan. Amen? So nasa atin, anong gusto natin? Diba? Anong gantimpala ang gusto mo? Anong trophy ang gusto mo? Yung trophy ng 5 taon? 1 taon? O yung pangwalang hanggan? Do it. Sabi yan, keep busy. In serving to the Lord. Tayo sa mandaling yumuko. Kahit sa mga nakikinig, nanonood ngayon, hayaan natin ang banal na Espiritu ay patuloy tayong kausapin sa mensahe na gusto niyang iparating sa atin. Hindi ko po alam kung ano ang dating nito sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang reflection nito sa inyo sa buhay natin. Lahat tayo may kanya-kanyang reflection. Magkakaiba tayo ng pananaw, sitwasyon, kalagayan sa harap ng Diyos. So, hayaan natin na kausapin tayo sa individual na kaparaanan ng banal na Espiritu. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang may pandinig ay makinig. Listen the Holy Spirit. Sabi ng Panginoong Hesus, ang mga tupa ko nakikinig sa aking salita at sumusunod. My sheep hear my voice. Ang Diyos, meron siyang bibig, nagsasalita siya. Hindi katulad ng ibang Diyos, may bibig pero hindi nagsasalita. Ang tanong, nakikinig po ba tayo? Thank you, Holy Spirit, for being with us. Salamat. Sinamahan mo kami sa aming pagbabalik tanaw o paglalakbay o pagtanaw sa mangyayari sa hinahalap. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na iniyong inihayag upang hindi maging lingid sa amin ang mga bagay na ito. Maging hayag gaya ng nais mo. Binilin mo sa iyong lingkod na si Juan, maging kay Daniel, na huwag nilang itago, huwag nilang ipagkait ang mga salita mong ito, ang mensaheng ito, ang mga kaalaman na ito. At ngayon, Panginoon, sa aming pagtuklas sa mga bagay na ito, dalangin po namin, gaya ng nais mo, tulungan niyo po kami na maging masigasig. Magsumikap para mapabilis ang iyong pagbabalik. Alam po namin kung gaano ang kagustuhan naming makapiling ka, alam namin masigit ka pa. Ngunit, nagbibigay ka ng pagkakataon sa maraming tao. Kaya salamat po for the many chance maging sa amin, sa aming mga pagkukulang. Ngayong umaga, patuloy na pinagkakatiwala namin at iniiwan namin ang kalagayan ng sitwasyon na ito sa iyong harapan. May mga bagay na hindi namin kayang intindihin, unawain. Pero hindi ito ang dahilan upang hindi kami maniwala at magtiwala sa sinabi at pangako mo. Lord,
Panginoon, sa mga bagay na nais mo. Hindi sa pananaw at paningin ng mundo, ng aming kapwa, o ng aming sarili, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na naglaan ng oras para makinig, manood sa mga mensahe at sa mga salita mong ito. Lord, dalangin ko po, O Diyos, katagpuin niyo po sila. Siya na nakikinig ngayon, siya na nanonood ngayon, siya na nandito ngayon sa lugar na ito. Hindi ka maramot, O Diyos. Puin niyo po siya ayon sa kanyang pangangailangan. Ano man mga struggle niya sa buhay, mga katanungan, mga frustration, Lord, ikaw nakakaalam nito. Namamagitan po ako, nananalangin para sa kanya, Panginoon. Ipuin mo po siya. Pakita mo, iparamdam mo na may Diyos na nagmamahal, na tapat, mabuti, at nagmamalasakit sa kanya. Nagbibigay ng atensyon at pagkalinga. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami magtitiwala sa iyo at tutulungan mo po kami. Patuloy na lumago sa biyaya at pagkakilala sa iyo. Patuloy na maging abala sa mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Habang inaantay namin ang isang dakilang araw, makita ka namin ang mukhaan. Salamat sa dakilang pangako at pag-asa na yan. Panginoon, patawarin mo po kami mga pagkakataon. Minsan nababaliwala namin ang mga bagay na ito. Minsan namamaliit po namin. O minsan naapektuhan kami sa mga nangyari sa aming paligid. At nasasabi namin, walang totoong katarungan. At nasasabi namin, naiisip namin, wala kang ginagawa. Lord, forgive us. Kung nag-aalinlangan kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong makakayang gawin. Panahon na nanahimik ka, nakala namin tahimik ka at wala kang ginagawa. Ngunit ang alam namin, ang iyong kaisipan ay mas mataas sa aming mga kaisipan at iba ang iyong mga daan. Right now, Lord, forgive us. Patawad po. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Alam mo ang laman ng puso po namin. Ikaw ang higit na nakakaalam nito. Kaya sa umagang ito, salamat sa kalayaan, salamat sa pagpapatawad. Salamat sa mga anak mo na ito. Tinugon mo, kinatagpo mo sila. Sa araw na ito, sa mga darating na araw, linggo, buwan, makikita nila ang katugunan ng kanilang panalangin na inilalapit ngayon sa iyo. Lord, we believe it. We believe. Naniniwala po kami. At sinabi mo, Panginoon, kami nananampalataya, magaganap at mangyayari ito. Thank you, Lord, sa pagtugon sa aming dalangin. Salamat sa buhay ng bawat isa. Lord, sa iyo lahat ng kapurihan sa mga bagay na ginagawa at gagawin mo pa. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Thank you. God bless you.